And good morning guys. Bali ngayong araw, tuturuan ko kayo na magpalit ng battery ng remote ng Sniper 155. So ito ay keyless, kaya meron siyang remote. So ayun, ito po ay 2 years and 7 months. So ganito po yung lumalabas. Halos hindi, ayun o. Minsan po hindi na siya nare-read ng motor. Kasi nga low bat na. Meron na po dito nagwa-warning na Ayan. Ayan, kung mapapansin niyo, dapat po 'yan mawawala kaagad. Pero dahil low bat na nga yung battery ay ayan, meron ng warning sign. Kaya ang gagawin natin ngayon, magpapalit tayo nito. So, na-share ko lang din sa inyo para dun sa mga may motor dyan na may remote na sniper o na motor, ay magkaroon kayo ng idea kung paano magpalit. So, ang ginawa ko, dito sa lugar kasi namin, liblib to, wala naman dito mga tinda na na ganito, battery ng remote. So, nag-order tayo sa sa TikTok. Ayan. Ito na, dumating na. Sana natin. Ayan, ganito po yung itsura ng battery. Ano siya? Lithium. Ang brand niya ay Maxell. So, isa lang naman yung kailangan natin. Kaso nga lang, yung dumating ay marami na para meron din tayong So, ang kailangan lang po talaga nito ay isa lang. Pero dahil malayo kami sa sa Kabihasnan, umorder na tayo ng marami para meron tayong in case of emergency, meron tayong reserva. Kasi mahirap na matirika ng motor. So, ayun, open na natin. Gagamit lang tayo ng coin. Tanggalin muna natin ito. Lakas po ng ulan dahil may bagyo dito sa amin. Wow, nakatakot dapat daw pala ang pagkakalas nito nakataob na ganun. Kasi yung board nito nandito yata. So tingnan natin kung saan lalabas yung board. Dahan-dahan lang. Wala ito nga yung board. Ito yung dapat na iingatan natin yung board. Kasi masailan po ito. So ito yung battery. Meron din tayong nail cutter na pang sundot ng battery. Ayun sundutin natin. Nakakatakot sundutin. Ayan, tanggal na guys. So yung forma, tingnan natin kung paano. Ay, Maxell din pala battery nito. Ayun tama-tama yung nabili natin, Maxell din. So ito yung luma, ito yung bago. Kuha tayong isa. Nasa ilalim pala yung Hindi, pansinin ninyo, nakataob siya, ganyan So, dapat tingnan nyo din kung paano ang pagbalik nyo. Dapat nakataob din. So ayun ito yung ibabaw, ito yung ilalim, pataob. Pataob natin. Hindi ata kasi yun. Meron pala siyang tunog na parang nalagitik. Then siyempre pataob ulit para yung board hindi magalaw. Tapos guys, yun, kailangan lumagitik. Bukan natin. So, lapit mo dito. Yan. Tayo muna natin.
Yun. Patay. Bubuhay natin. Long press. Tingnan natin kung meron pa magsasign na matagal. Oh, yun. Dapat po ano lang siya, dapat isang blink lang. Kapag po nagbi-blink na ng matagal, tandaan niyo po, magpalit na agad kayo ng ano ng battery para hindi kayo mapiritan. So, napakamura lang naman po nito. 5 piraso, kasama yung nakakabit dito, ay ano na siya, 102 lang, kasama na yung shipping niya. So, napakamura. Kaya, magpalit na kayo kaysa naman matirikan kayo, malaking abala. Lalo nasa ano kayo, nasa biyahe. So, wala kayong basta-basta na mabibiling battery na ganito. Ayan guys, share ko lang din sa inyo yung na-experience ko kapag low-bat na. Bali, kapag bago kasi, ganito. Tingnan nyo. Halos, ano lang, isang pindot lang nababasa na yung ano. Ayan o. O, diba? Nababasa na kaagad yung remote. Ayan, buhay na yan. Pag binuhay mo na siya, mag-ano lang siya, tatagal lang siguro 1 second, 2 seconds. Pero kung napapansin nyo, di ba kanina, yung pag-blink niya sobrang tagal. So ngayon, ganun lang, ganun na yung ano, di ba? Tingnan nyo ulit, bubuhayin ko. After mo siyang mabuhay, wala pa nga sigurong 2 seconds yun, mawawala na. Pero kanina, halos mag-blink siya ay ano, siguro nasa 20 times yung blink niya. So ganun yung magiging experience ninyo. Kaya kung ganyan yung motor ninyo, ay magpalit na kayo ng battery. So ganito naman kapag napalitan na ng battery. Halimbawa patay siya or buhay siya, papatayin natin. Ano agad siya? Patay agad eh no. Wala na, patay na po yan. Pag bubuhay naman natin ulit, long press lang natin. Yun, pag nag-blink na yun, buhay na po yun, no? Mabilis lang. So, napakadali lang guys magpalit ng battery. At ayan yung pinalitan natin. Check nyo na lang din yung ano, yung gilid niya. Pisil-pisilin nyo kasi baka hindi masyadong napisil, baka mapasok ng tubig. Napakasilan siguro po ng ano nito kasi may board siya sa loob. Na kapag nabasa o napasok ng tubig ito ay baka masira. Medyo mahal din ang remote. So ito po 2 years and ano na bago ako nakapagpalit kasi hindi naman ito masyadong gamit kaya nakatagal siguro ng ganon. 2 years and 7 months itong remote ko. Kagaya din ng gulong na pinalitan natin, ayun, 2 years and 7 months dahil hindi nga gamit yung motor. So yun lang, sana nakatulong sa inyo. And then kung may tanong po kayo, message lang po kayo or comment lang kayo kasi wala namang mahirap gawin doon. Shinare ko lang to sa inyo para mas madali yung magawa yung pagpapalit ng battery sa remote. So thank you sa panonood.